ng Para Commuters Network si Sir Nanoy Rafael. Sir, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Good morning, Sir Robert, at good morning din, Ma'am Doris, at good morning sa ating listeners. Opo, Good opo. morning po. Good morning po. Ang tanong. Ang tanong. Oh. Tanong na natin, partner. Tanong na Ang natin. mahiwagang tanong, Sir Nanoy, alam kong bumabiyahe ka, commuter eh. Oo. Ang Oo, tanong, nasa bus ako nasaan ngayon, ka? papuntang Tinan mo. Malolos. Ang galing. Papuntang Malolos, inistorbo natin. Kaya nga, oo. Tamang-tama. Pero Meron syempre, kaming kusinang bayan ngayon doon. Ayun, kaya pala. Sir Nanoy, Ayun ngayon, ang tanong, kaya ba ng mga commuter, if ever, itong 10 piso na ito na dagdag pasahe sa PUJ? Sa totoo lang, no, napakasakit nung 10 piso no, na dagdag pasahe. Pero umabot na kasi tayo sa punto na parang grabe naman din yung sakripisyo na pinapapasan natin sa mga driver na nakakaapekto na talaga sa transport supply. No, Oh. ang pinaka-best talaga niyan, no, ay talagang tugunan ng gobyerno yung krisis sa langis. Kesa ang pumapasan yung driver o kaya ang papapasin naman next ay kaming mga commuter. No, sa computations kasi namin talagang lugi na yung mga tsuper, no. Oo. Nasa 6,000 pesos ang daily operational costs nila eh. So imagine, sa 13 pesos na pamasahe at 200 to 300 passengers, lugi na talaga yung operations niyan, no. Oo. Kung ano-anong klaseng pagtitipid na yung ginagawa ng mga tsuper at operator, maliban pa doon sa no, yung talagang tumitigil na bumiyahe, doon sa pakikipag-usap namin sa mga tsuper, marami sa kanila yung hindi na makapag-repair ng sasakyan kasi wala nang naitatabi para sa maintenance. So ang ending nun, kami yung kawawa, no? Mga commuters ang kawawa kasi lumiliit yung transport supply na even before this crisis ay maliit na nga. Oo. So bago yung crisis na to, parang bawas na ng 170,000 units yung ating mga public utility jeepneys. Dahil doon sa jeepney phase out, no? Hindi naman napalitan ng modern talaga, no? Kasi itong mga modern nasa around 12,000 lang na units. Karamihan pa niyan sira, no? O kaya hinatak ng bangko kasi hindi makapagbayad. So kulang-kulang nasa lang siguro yan, 5,000 to 6,000 units realistically. So hindi niya napalitan yung 170,000 units na nawala. And then nandito na naman tayo, may crisis na naman. Pabawas ng pabawas yung transport supply. Kahit walang welga, wala na kaming masakyan, no? Napakahaba na ng pila, no? Talagang itong unavoidable na manghingi ng dagdag pasahe ang mga tsuper at operator. Kumbaga, partner, Sir Nanoy, di ba, anong pipiliin ng commuter? Yan. Magdadagdag tayo ng 10 pesos? Or mahihirapan ka mag-commute dahil wala ka masakyan? Sasakay ka ng iba-ibang mode of transport na mas higit pa sa 10 pesos yung gagastusin mo. Yun na nga, kung susumahin mo. So, tama, no? Para kaming naipit sa dalawang bato. No? Tapos, sa totoo lang, no, meron ding real economic damage sa aming mga commuters. For example, marami na kaming nakakausap na mga nasuspend sa trabaho, nasuspend sa klase, sa eskwelahan. No, meron kaming member sa aming network, shout out kay Audrey, na umuuwi ng Bacoor. Grabe yung gastos niya kasi pagdating ng gabi, nagtatrabaho siya sa Maynila, wala na talaga siyang masakyan. Nabibilitan siyang mag-book ng mga TNVS, no? Kasi wala namang MC taxi, walang motorcycle taxi na kakayanin talagang hanggang dun sa kanila, sa Cavite, no? Sobrang laki ng costs. Minsan inaabot siya ng 800 pesos, no? Lalo kapag surge pricing na. Mas malaki na minsan sa sahod niya sa isang araw. Correct. Yung ginagastos niya sa kanyang pamasahe. So ganito na yung crisis. Kami, Opo. instead na ipitin kami sa dalawang bato na mataas na pamasahe o kaya wasak na transport supply, dapat yung gobyerno may gawin na talaga. Simple naman yung hinihingi namin mula pa simula pa lang nito. Tanggalin nila yung buwis sa langis, no, at kontrolin nila yung presyo yung tubo, yung malalaking tubo nitong mga oil companies. Kasi talagang sa pag-aaral natin, overpricing talaga sila Isipin nyo, 1.5 billion pesos a day
Oo. Ang kinikita ng mga oil companies na ito simula nung crisis. Unreasonable na siya, no? Oo. Pero sir, real talk lang tayo, yung inyong hinihiling. Hindi yan kagyat na maipapatupad o maibibigay. So in the meantime, na lahat tayo ay nahihirapan, ano yung po pwedeng gawin? Tapos yung 10 pesos, saan kamay ng Diyos natin kukunin yun? Hirap na nga sa ngayon. Oo, no. Unawa naman natin iyon, no. Pero sa tingin namin may kakagyatan no, yung kakayahan ng gobyerno na talagang tanggalin yung buwis. Oo. No, kasi una Oo. nag-file ng emergency powers. Pero parang wala namang emergency. Una, tinagalan yung pagtatanggal ng excise tax na nga lang, hindi pa VAT. Oo. Tapos nung tinanggal yung excise tax sa LPG lang tsaka kerosene, na hindi naman yun yung main drivers ng inflation Talagang diesel tsaka gasolina ang main drivers ng inflation. So, gamitin na ni Marcos yung emergency powers niya kasi minadali-madali yan nung March, simula pa lang nung crisis, hanggang ngayon di ginagamit. So tapos, mukha namang yung Department of Energy, mukhang pumupunta na talaga doon sa pagre-regulate ng presyo. Si Sharon Garin nung isang araw, sinasabi niya na mag-i-impose na sila ng price caps, no? Ibig sabihin nakikita talaga nila yung necessity, no, ng pagkontrol dito sa presyo. At even under sa oil deregulation law, may clause doon na kapag state of national emergency, kayang-kaya ng gobyerno na kontrolin, buksan yung libro, no, unang-una para makita nila magkano ba talaga yung presyohan at kontrolin yung tubo. So even if merong oil deregulation law, hindi agad maibasura, meron dong clause, may section doon na kayang gamitin ng gobyerno para makontrol yung presyo. Yung isa pa, na pag-alaman lang namin itong isang araw, no, galing din mismo sa DOE, yung 10 pesos per liter na fuel subsidy na Oo. binibigay ngayon ng gobyerno, Mm-mm. ay apparently dahil yun sa tayo ang nag-procure, gobyerno ang nag-procure nung langis, nung crudo. Oo. So binenta nila sa mga oil companies, kaya nila na pababa yung presyo by 10 pesos, pero select lang yun. Correct. O meaning yung kaya naman pala ng gobyerno, pero naman palang ganong kakayahan, no? So bakit hindi minamadali ang mga ito? Alright. Meron daw Sinet na hearing ang LTFRB para mismo nga talakayin ito. Kasama ba kayo doon? Naimbitahan ba kayo? Wala pa pong invite, no? Batay din sa mga sa mga pakikipag-usap natin sa mga transport groups, kahit sila wala pa natatanggap na imbitasyon. Yung nabalitaan namin parang 2 to 3 months pa daw ang itatakbo. Patay na ang kabayo noon, no? Baka wala na talaga kaming masakyan. Oo. No, pag ganun kabagal. Malaman po natin dahil kasunod na makakausap natin, diyan ka lang pakinggan mo kasi si LTFRB Chairman Vigor Mendoza ang ating susunod na interview. Malaman natin sa kanya paano ba talaga ang gagawin ng gobyerno at doon sa mga kahilingan ninyo. Okay? Mga Diyos ko, anong sabi ko? Mang Nonoy. Sorry. Sir Nonoy na nakasakay sa bus? Yan. Maraming salamat po. Papuntang Malolos. Sana hindi maingay. Hindi po, napakatahimik ka po. Ang galing. Akala ko nasa Ayos. room lang kayo. Correct. Sir Nanoy, maraming salamat po, Sir Nanoy, ha? Thank you. Salamat. Maraming Mag-ingat salamat po po. kayo. Mag-ingat po sa biyahe. Si Sir Nanoy Rafael, ang convener po ng Para Commuters Network. Pihit na tayo, partner. Total, Oo.